Hi, welcome sa Talangka Recap. Siyempre, bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like. Nagsimula ang ating movie. Kay Lorenzo na isang sugarol na tumatakas sa mga tauhan ni Gino. Matapos nitong talunin si Gino sa isang duelo, tumalon ito para makatakas. Kinabukasan sinabihan si Lorenzo ng kanyang mga kaibigan na umalis na ng bayan. Nagbabala na hindi titigil ang mga tauhan ni Gino hanggat hindi siya namamatay. Sumunod siya sa payo ng mga kaibigan at sumakay ng kabayo at agarang umalis. Samantalang si Pia ang prinsesa ng bayan ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Inalok naman ni Lorenzo si Pia na alagaan ito pero sinabing nitong ikakasal na siya kay Prince Zins ng Russia. Sinabi naman ni Gino na may utang ang kanyang ama at isinangla nito lahat sa kanya at kailangan na itong bayaran. Sinabi din ni Gino na ang lahat ng mga ari-arian ng kanyang ama ay pagmamay-ari na niya. At ang tanging paraan para mabayaran niya ang utang ay ang pakasalan siya. Habang ang mga tauhan naman ni Gino ay patuloy ang paghabol kay Lorenzo. Nagawa niyang makatakas sa pamamagitan sa pag-akyat nito sa puno. Nang biglang nabali ang sanga dahilan para mahulog at mawalan siya ng malay. Isang grupo naman ng mga madre ang nakakita sa kanya at dinala siya sa kanilang simbahan. Sa pag-aakalang wala itong malay, hinalikan ito ng isa sa mga madre. Biglang dumating ang kanilang ina at nagtanong tungkol kay Lorenzo. Pinagtakpan naman ito ng mga madre at sinabing siya ay pipi at bingi na hardinero. Narinig ito ni Lorenzo at nagpas siyang manatili dito upang hindi makita ng mga tauhan ni Gino. Habang naliligo si Lorenzo, nagulat ito nang biglang pumasok ang dalawang madre at sinimulang aliwin ito. Habang si Pia naman ay pinayuhan ng kanyang mga kaibigan na iwasan si Gino at magpanggap bilang isang madre. Sinabi din nila na maghintay siya doon hanggang dumating si Prince Zins para sa kanilang kasal sa loob ng ilang araw. Pumunta si Pia sa kumbento at nagpanggap bilang madre nang biglang nakita niya si Lorenzo. Tinanong niya ang mga madre ang tungkol sa kanya at sinabing isa itong hardinero na pipi at bingi. Napaisip si Pia at pinagmasdang mabuti si Lorenzo. Pumunta sa damuhan si Lorenzo kasama ang isang madre upang biyakin ito pero hindi sinasadyang masaksihan ito ni Pia. Makalipas ang ilang araw, dumating si Prince Zin sa palasyo ni Pia. Hinarap ito ni Gino at sinabing bumalik na ito sa Russia dahil pinakasalan na siya nito. Sa galit, agarang umalis si Prince Zins pero nalaman niya mula sa isang utusan na si Pia ay nagtatago sa isang malapit na kumbento. Agarang pumunta ni Zins sa kumbento. Habang ang dalawang madre ay lumapit kay Lorenzo at sinabing hindi pa sila nasisibak at hiniling na turuan sila nito at pumayag si Lorenzo. Dinala din nila si Lorenzo sa silid ng kanilang ina para sibakin din ito pero hindi nagustuhan ni Pia ang mga nakita nito. Kinabukasan kinausap ni Pia si Lorenzo upang ipahayag ang kanyang damdamin. Sinubukan ni Lorenzo na tanggalin ang kanyang saplot pero pinigilan siya ito. Sa halip ay piniringan siya nito at sinimulang halikan at inamin din na gusto siya nito. Nang tanggalin ni Lorenzo ang piring niya ay wala na si Pia. Pagkatapos ay pinuntahan nito ang ina at sinabi na si Lorenzo ay sinungaling at sinabi ding narinig niya itong kumakanta sa hardin. Pinuntahan ito ng ina habang tulog at binulong na naroon siya para patayin ito. Nagpanik si Lorenzo at nagsisiga at nagmakaawang wag itong patayin. Dahil sa pagsisinungaling nito ay pinalayas siya sa kumbento. Pagkatapos ay umalis din si Pia sa kumbento. Nagmakaawa si Lorenzo na isama siya nito at nagpaliwanag na wala siyang mapupuntahan pa. At pumayag si Pia. Maya-maya pa habang malapit na si Prince Zin sa kumbento, nakita niya ang isang madre na si Melissa na naliligo sa ilog. Sinabi ni Zins na siya ang prinsipe ng Russia at nandoon siya para pakasalan si Princess Pia. Tinanong nito kung alam niya kung nasaan ito pero niloko siya ng madre at sinabing siya si Pia. Dumating sa bayan si Lorenzo at sinabi ni Pia na manatili muna ito sa kanyang bahay ng ilang araw. Kinahapunan nagtapat si Lorenzo na nahulog ito sa isang madre na humalik sa kanya sa kumbento, ngunit hindi niya ito kilala pero sinabing nais niya itong pakasalan. Tinago naman ni Pia ang katotohanan at hindi sinabing siya ang madre na tiyatokoy ni nito. Kinagabihan dumating si Gino, nagalit nang makita si Lorenzo at si Pia na magkasama. Sinugod nito si Lorenzo at balak patayin, na magitan naman si Pia at sinabing papakasalan niya ito kapalit ng buhay ni Lorenzo. Pumayag si Gino at kinulong si Lorenzo sa kulungan. Kinabukasan sinabi ni Pia kay Gino na palayain na niya si Lorenzo at sinabi ni Gino na gagawin niya yon kung papakasalan niya ito ngayon. Kahit nagalit, sumunod si Gino sa kagustuhan ni Pia. Pinalaya si Lorenzo sa kulungan at sinabi ni Pia na hanapin niya ang babae na nararapat para sa kanya. Sinamahan naman ng mga tauhan ni Gino si Lorenzo sa paglabas ng bayan. Biglang sinugod nila si Lorenzo pero nagawa nitong iligtas ang sarili mula sa kapahamakan. Desididong iligtas ni Lorenzo si Pia, agaran itong bumalik sa bayan. Habang sinisimulan ng pari ang seremonya sa kasal ni Pia at Gino, biglang dumating si Zins nang di inaasahan at sinabing si Pia ay nararapat para sa kanya.
Nagsimulang maglaban si Zins at mga tauhan ni Gino at biglang dumating din si Lorenzo at lalong tumindi ang labanan. Hinabol ni Gino si Pia pero nagtagpo ang landas nila ni Zins. Nahumantong sa isang duelo, tinalo ito ni Zins at tangkang patayin na ito. Pero pumagita si Lorenzo at sinabing tatalunin niya si Gino. Nagsimula silang maglaban at madaling tinalo ni Lorenzo si Gino at tinulak sa balon na ikinamatay nito. Nalilitong nagtanong si Zins tungkol sa nakaraang araw pero hindi alam ni Pia ang sinasabi niya. Tinanggal ni Pia ang kanyang belo at napagtantong hindi siya ang babae sa ilog. Dumating si Melissa at nakilala siya ni Zins at nagpahayag ng damdamin at hinalikan ito. Hinanap ni Pia si Lorenzo at nagtapat ito ng nararamdaman para sa kanya. Tumanggi si Lorenzo at sinabing ang mahal niya ay ang madre na humalik sa kanya sa kumbento. Hiniling ni Pia na ipikit nito ang kanyang mata at halikan niya ito. Napagtanto ni Lorenzo na si Pia at ang madre sa kumbento ay iisa. At dito nagtatapos ang ating movie. Thank you.